po para sa iba pang detalye kaugnay sa lagay ng panahon, narito na po si Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po, Ginoong Lois. Yes, magandang hapon, Pia. Ginoong Lois, ano na ho ba latest? Ayun, ang maganda rito, nagno-northwest na itong si Bagyong Maring. At dahil po rito, inaasahan natin na mas maaga pong lalabas itong bagyo na to sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang ibig sabihin yan, mas maaga po yung mararanasan natin yung improved weather condition. Yung mas maagang improved weather conditions, kailan kaya yun, Ginoong Lois? Inaasahan natin after bukas ng afternoon, maaaring lumabas na itong si Maring sa PAR. At kung magtutuloy-tuloy ito, maaaring sa Huwebes lang, medyo maganda na yung ating panahon. Pero asahan pa rin yung mga pag-ulan bukas dito sa Metro Manila at dito sa western section ng Luzon. Pero Ginoong Lois, pag sinabi niyo po na baka mas maganda na ang panahon sa Huwebes, ibig po sabihin nito, hihina lang ang ulan o baka may makita na tayo na konting araw? In some areas, opo, makakakita na po ng haring araw. Dahil po, kung titingnan natin yung trajectory nitong si Maring, halos pupunta siya doon sa longitude ng West Philippine Sea. So, medyo nakalihis na po yung habagat dito at konti na lang yung maapektuhan. Wala naman pong chance, Ginoong Lois, na bumalik yan, no, at magtagal pa? Hindi na po natin nakikitang meron pa pipigil sa kanya para sa paglabas. Although kahapon at saka nung mga nakarang araw, alam natin na hindi kumilos itong si Bagyong Maring dahil nagkaroon siya ng interaction doon sa isang LPA sa Northeast siya. Pero wala na po yung LPA na yon, natunaw na po, nag-dissipate na po. At ngayon ay wala na po tayong nakikita para humarang pa kay Maring para pumunta siya or mag-track siya palabas ng PAR bukas ng hapon. Kapag nakaalis po yan ng Philippine Area of Responsibility or yung track niya paalis, ano ho pa yung mga lugar na uulanin pa rin hanggang Huwebes o hanggang bukas ng hapon? Pwede pa rin po yung some parts ng Western Luzon, pero more on sa northern at sa central na lang at totally mawawala na rin kaagad yan dahil po kung tatama kaagad o maglalandfall itong si Maring dito po sa may bandang China. Actually, ang track natin ay dadaan siya north of Taiwan. Okay, pero Ginoong Lois, kapag nakaalis na po itong si Maring sa Philippine Area of Responsibility, makakahinga po ba tayo ng maluwag? Wala naman hong ibang nakikitang namumong sama ng panahon? Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang susunod pa dito kay Maring, pero siyempre, ito yung peak months ng habagat at peak months din ng pagbuo ng mga bagyo dito sa West at sa East Philippine Sea. So, hindi po tayo nagiging kampante at binabantayan po natin ito. Oho, at Ginoong Lois, kahit hindi po talagang bagyo, kahit habagat po, kailangan maging alerto pa rin, no? Dahil minsan ang habagat, kapag tumagal ng ganito, talagang iba rin ang epekto, no? Yes, opo. At lumalakas lang naman po ang habagat pagka po merong bagyo dito sa may East Philippine Sea. So kung ang mga bagyo, katulad ng mga nagdaang bagyo dito sa West Philippine Sea, wala naman halos na nag-i-epekto itong habagat. Alright, Ginoong Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat po. Magandang hapon po.